Ano ba yan, PLDT? Wala pa rin kaming internet. Magilang araw na. Sabi nyo, gaming news na pala. Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to pag-uusapan natin ng oopsie ng PLDT at Kinquire. Tapos tignan din natin yung ROS kasi mukhang wala na silang idea at kinopya na nila yung Overwatch, Fortnite at Apex Legends sa kanilang Epic Clash mode. Then pag-usapan din natin yung pagsara ng Panda TV, Perfect World Mobile Global Release, then yung mobile game ng 7 Deadly Sins, then finally yung leak image ni Sonic sa kanyang upcoming movie, Do You Know The Way? Kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click yun na rin yung bell. At para naman sa YouTube channel shoutout ay abangan sa dulo ng aming video, kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at PinoyGamerPH. Update kay Linggo. If you can't beat them, copy them. Actually, kopyahin nyo na lahat. So bakit namin nasabi to? Kasi recently, alam nyo ba yung Rules of Survival, naglabas ng bagong mode ng Epic Clash. At basically ito yung mashup ng Apex Legends, Overwatch, Fortnite at iba pang game. Paano mo nasabi? Kasi kahit yung mismong tagline ng event nila ay may caption na Try, Nerf This. So sa mga hindi nakakaalam halos kaparehas to ng linya ni Diva sa Overwatch na Nerf This, no? Shame, but wait, there's more. Kasi ngayon sa Epic Clash mode, ang mga players ay pwede ng... Hulaan nyo muna, sirit na. Pwede na kayo mag-build sa kanilang bagong construction mode. Familiar ba sa inyo? Opo, galing to sa Fortnite. So yun lang ba? Actually madami pa. Kasi sa new mode na to, ang mga players ay makakuha na ng bagong super item card kung saan ito ay nagbibigay ng abilities. Pero yung mga abilities tulad ng stealth mode at infrared scan, kung di nyo alam, base ito sa characters ng Apex Legends. Sila yung si Wraith at Blood Hunter. O diba galing? Di ko alam kung intentional na nilang tinotroll yung mga ibang developers In fact, di lang kami ang nakapansin. Ito yung mga comments ng players sa FB post nila. Ano ginagawa nyo? NetEase. Halos lahat ng katulad ng PUBG, Fortnite, Apex Legends, kinopya nyo na. Mas maganda pa yung ROS kesa ngayon. Yan, di ba? Yung Super Body, Scan at High Jump, sa larong Crisis yun Diba yan? Saan makakita baril na manok? Sino gumawa? Patayin ko. Batoy na, sobra. Ito pa, that Apex Legend Fortnite rip-off. You guys are getting fewer original content. LOL. Ha 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 ha. Ito na may isa. Apex Legends na Fortnite na to. Haha. RIP. Off talaga. PUBG plus Fortnite plus Apex equals shitty rules of survival. How sad. O diba grabe? Madami pa yan. So basically negative ang feedback dahil majority ng mga players ay mas gusto pa nila ayusin yung game laban sa mga cheaters. Pero imbis na itong gagawin nila, lantaran ng pangungopya nila sa ibang games. So yun kung interesado pa rin kayo sa larong to, nagdagdag naman daw sila ng Imba Rocket Tube at Imba Revolver G Launcher. Tapos meron ding mga bagong land vehicle na Titan at air vehicle na Titan Warplane. Susunod dyan, Titan Gel na. So meron ding 5 special abilities na zombie status, stealth, infrared scan, super body at summon nightfall or fog. Then in addition, maaari ka na ring mag-revive up to 3 times every round. So every revive ay makaka-join ka. Kaso ang mga gamit mo at equipments ay basic lamang. O di ba? Parang Apex Legends lang. Kaya nang sabi ng Rules of Survival, try nerf this. O di ba? Mali pa yung grammar. Okay, seryoso muna tayo, Sa recent update ng gaming community ng Pilipinas, isa sa mga Filipinong streamer na si Yani Abilino o mas kilala niyo sa pangalang Beklang Unicorn ay recently na-diagnose ng pulmonary tuberculosis. Dahil dito, siya ay nagkaroon ng iba pang komplikasyon. Pero sadly, sa recent update, siya po ay pumanaw na. Kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Beklang Unicorn. At rest in peace po. Okay, isa pang bad news. Isa namang streaming platform na tinatawag na Panda TV ay reportedly na magsasara na sa March 18 at sila daw ay magpa-file ng bankruptcy. Take note ang streaming platform na to as of January ay may 16.8 million monthly users. Diba ang dami? Pero kung ikukumpara natin to sa last 2017, sila ay merong mga 80 million monthly user. Pero mukhang di pa sapat yun
Yung pinaka-main na rason naman nila sa pagsasara ay yung kanilang financial struggles. So, anong leksyon na mapupulot dito? Basically, kahit gaano pa kalaki yung streaming platform o gaano kalaki yung ino-offer nilang bayad, ay sinasuggest namin ay huwag kayong pumirma ng exclusive contracts. Kasi di natin alam, baka biglang magsara yan. Kawawa ka, di ba? So, shoutout sa Nemo TV. Huwag naman sana kayong sumunod. Dami ko pa namang tropang streamer dyan. Okay, next, kung naalala nyo, recently, naglabas ang Tencent ang release nila na Perfect World Mobile. Ito yung base sa PC MMO, no? Sa ngayon, available na to at pwede nyo nang ma-download. Kaso wala pang English version at currently ito ay Chinese pa lamang. Initially, yung Perfect World ay announced April 2018. Kung hindi ako nagkakamali sa China Joy event, kung saan ito ay tinatawag nilang Next Generation 3D Aerial Combat. Tapos yung game ay pinapublish din ng gaming giant at Tencent. So kung nakakaintindi kayo ng chick, ay maaari na tong laruin. Tapos meron din tong gift pack sa kanilang official website. Then meron din daw daily rewards at level packs. Basically, yung gift packs ay merong 5 gems, 3 spirit crystals at 50k silver na coins. Then ayon sa mga reports, yung global launch daw nito ay coming soon. Sana English translated na rin, no? So, sino naman dito nanonood ng 7 Deadly Sins, no? Yan, sino dyan, ha? Kasi may good news ako. Yung mobile game daw na The 7 Deadly Sin, Higarito Yami no Grand Cross, ay lalabas daw this spring 2019. So, bandang March to June to, ha? Then, kung naalala nyo, yung game ay initially lalabas noong 2018, kaso na pushback sa mga delays. Pero ngayon, yung game ay meron ng pre-registration at meron na ring mga rewards tulad ng SR Meliodas, gems at Meliodas costume. Kaya kung interesado kayo, ang game ay isang gacha RPG na may turn-based strategy. So, dito, mangongolekta kayo ng mga characters ng 7 Deadly Sins. At ayon sa mga reports, ang closed beta ay coming soon para sa Android at iOS. Yun. Do you know the way? Kasi nung nakarang araw ay na-leak yung design ni Sonic para dun sa parating na movie. And yung mga fans hati-hati, divided. Sabi ng iba, pangit. Tapos sabi naman ng iba, okay naman. Kasi yung pinakamatinding criticism ay galing dun sa mismong creator ni Sonic. Kasi apparently hindi gusto ni Yuji Naka yung design. Actually, ito yung sinabi niya . So, itatranslate namin sa English kasi Japanese yung source. So, ito yon. Is this a Sonic movie? I feel that is important to look at the whole body visual of Sonic. And the head, body, and stomach. Did you not get a little more balance? Oo nga naman, no? Pero ngayon, ano naman masasabi nyo? Okay ba yung design? Type nyo ba o ayaw nyo? Comment nyo lang sa baba, mga gamer. Kasi feeling ko, do you know the way? At para naman sa huling update, Inquired PLDT dinan oopsie. Bakit kanyo? Kasi yung walang hiyang PLDT na yan, pinutol yung net ko kaya di ako nakapag-stream. Tapos sasabihin ng Inquirer ng PLDT takes lead in the network speed in the country. Wow, ganun ka kasinungaling, Brad. Where pa? Power. So hashtag fake news. Hashtag magkano binayad sa Inquirer. Hashtag LOL. So ano naman basayan nila dito? Maliban sa pera. Hindi, joke lang. Kasi apparently sila daw ay nag-crowd survey. Tapos dun sa survey ay nakita daw nila na yung upload at download speed ay 52.28 Mbps at 55.95 Mbps respectively. Tapos kinumpirma daw nila to sa rival nila na Globe. Yung resulta ng Globe 25.82 Mbps at 9.99 para sa download at upload. Then finally, sila yung nag-lag ulitan si test para ma-check yung ping. Base sa mga resulta, yung PLDT daw ay nakakuha ng 35 milliseconds kumpara sa Globe na 54 milliseconds. Wow, ganun kakalupit. Pero tong tanong namin, no, saan nila ginawa yung survey? Sa publiko ba o mamaya sa opisina nila? O mamaya sa tabi mismo ng data server nila para mas mabilis? Tapos, nasa na yung ibang kakompetensya nila tulad ng Converge o kaya Sky? Tsaka, paano nila ginamit yung Ookla? Pinalitan ba nila ng data center o kinilik lang ba nila yung speed test agad-agad? Kasi kung iisipin nyo, too good to be true, di ba? At bilang isang PLDT user, nakapagtataka to. Basically, kinukumpara nila yung dalawang pagong sa isang karera. So, kung sino man manalo, ganun pa rin, mabagal pa rin, di ba? So ano naman masasabi ng PLDT sa pagyayabang na to? Ayon sa kanilang statement, PLDT said the result were proof that investments made on its network were paying off. Yes, tama sila. Literal na paying off kasi kami nagbabayad. Idinagdag din nila, Ookla compared user-initiated tests that are taken on various speed test application connected to a fixed network including tests taken on mobile phones over a Wi-Fi connection. Yeah, right. At sad life, mga gamer. So, wala na nga tayong alternative. Ito pa yung mga balitang makikita natin sa mga news organization. Pero, ano opinion nyo? Totoo ba to? Mas mabilis ba talaga yung PLDT? No? Let us know in the comment, no? Kasi habang sinusulat namin yung script ng gaming news na to, naputol yung internet ko sa PLDT. Shit. Nakikinig ata sila. Oh my goodness la. At yun lang po aming gaming news update ngayong linggo. Shoutout kay Daniels,
Josh Kizon, EJ Tejano, Mark Joshua YouTube, G5 Rem, Affinity, Patatas Gaming, Victor Mag, Techno Guys, Juan De La Cruz at Gerald from YT. Gerald, salamat sa support at check yung mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng Shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming mga Patreon sponsors na sila Paige Aliciana at Bubbles. Malaking tulong po kayo sa amin. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button.